Sino bang magbago ng buhay natin? Ang Diyos lamang, di ba? At lagi kong pinawakan, 2 Corinthians 3:17, kung saan ang Espiritu ng Panginoon naroon ang kalayaan. Lalaya ka sa pagiging adik, sugarol, babaero, lalakiro. Amen. Pagnanakaw, pamatay tao, rebellious. Amen po ba? Mga lasinggero, mga... Amen. Lahat po ng kasalanan, lalaya po dyan. Amen. At kung saan ang Espiritu ng Diyos, naroon ang kalayaan. Amen. Lumaya po ba tayo? Jesus my life. Amen. Huwag lang po 50-50 kalayaan na. Lahat po isurrender sa Diyos. Amen. I don't know how to begin my message. Yung iba sa atin ay hindi pa po nakarinig nito. Gusto ko po kasi isang kaluluwa ay napakahalaga sa Diyos. Amen. Na lumaya. Ngayon, this coming February 14, tapos yung nakarinig na just enjoy listening and reviewing Amen. these messages. Alam po natin sa February 14, yun po yung sineselebrate ng buong mundo. Amen po ba? Na what we call Valentine's Day. Ngayon, ang marami pong nasa sanlibutan ay nag-iisip na po sila kung sino ang ka-date. Nag-iisip na po, marami na po ngayong mga rosas, no? Nagpupulaan ng mga rosas sa mga tindahan po ng mga flower shops. Yung iba gusto ng cakes na may mga dedication ng Valentine's Day, mga cards. Gusto pa ba ang cards ngayon? Okay, tapos meron po yung simbolo ni Cupido. Di po mawawala yan na tinatarget niya yung puso. Hindi yung puso ang tinatarget ni Cupido. Jesus. So, ang mga hotels ngayon, marami na lang nagpabook. Yung mga amusement parks, mga beer houses, mga nagkakaroon na po sila mga plans of parties. Demand na demand po ngayon ang maraming mga dresses na pula, no? Sa mga beach, sa mga resorts, grabe na ngayon. Amen po ba? Do you observe that? Nakikita po ba natin yun? Amen? So, ano po ba talaga ang Valentine's Day? Who is Valentine? Si Valentine's Day. Alam niyo po ba na ito pong mga modern na mga holidays, are these all biblical or just man-invented? Okay? Alam niyo po ba, I consider na all of the holidays, modern holidays, na sineselebrate po ngayon ng maraming tao sa mundo. So, sino po ba si Valentine? We will study. Okay. Anyway, huwag kayong mawawala sana next Sunday. Kung hindi natin may pagpatuloy, napakalawak nitong patungkol sa pag-ibig. I will explain to you about the biblical love, the true love. Okay? Kaya nagsimulan muna natin dito sa Valentine's Day. Okay? So we will study about the dark, no, and the bright side history of Valentine's Day. Now, who is Valentine? Okay? Who is Valentine? Valentine is a religious Christian martyr. Religious Christian martyr, beheaded, pinugutan siya ng ulo noong 269 AD. Okay? Ito po ay during Christian era, AD, Anno Domini, after death. Okay? Yun po ang ibig sabihin ng AD. Kailan po yun siya na pugutan ng ulo? February 14. He is the patron saints. Siya po isang patron na santo. Okay? Engaged couples, happy marriages, love and lovers. Kunyari, kayong dalawa mag-sweetheart. Gusto nyo
Kayo na talaga. Pagpalain magiging close kayo. Nangangarap kayo sa isa't isa na talagang magmamahalan kayo. Lumapit lang kayo kay Saint Valentine's. Doon kayo mag-pray. Doon kayo lumuhod. Ganun po yun. Okay? Pero, hindi siya connected sa Bible. Kasi isa lang po dapat ang ating luluhuran, si Jesus. Amen? Ngayon, so, okay. Now, the history, ito po, yung one legend of Valentine. Okay, so, alam na po natin yan, siya po yung patron, santo, saint, sa mga lovers. Okay? So, one legend, okay, contains that Valentine was a priest. Siya po isang pari. Okay? Who served during the 3rd century in Rome. Okay? Sa Roma po siya nag-serve noong 3rd century. When Emperor Claudius II decided that single men made better soldiers than those with wives and families, he outlawed marriage for young men. Okay? So, noong 3rd century, isa pong pari, no, na nag-serve sa Rome. Okay? Sinusundan niyo po ba ako? So, once upon a time, no, sa time po ni Emperor Claudius II, na nakita po niya yung mga single men, na mas mabuti pala ang single men na magiging soldiers, magiging sundalo, kasi nga po, di ba, alam naman po natin yung mga kapanahunan na yun, panahon ng mga emperor, di ba, maging sa panahon ng Old Testament, puro labanan. Amen po ba? Puro sakupan. So, kailangan meron kang magkagaling na mga soldiers, mga warriors, amen po ba? Marami kang thousands, even millions of soldiers na kailangan para hindi ka masakop, hindi ka matalo, amen po ba? At hindi mabihag ang bayan mo, ang bansa mo, amen po ba? Kailangan i-protect mo. At being emperor, si Claudius, nakita niya na mas magaling pala kapag ang mga lalaki, mga single men, ang gagawing sundalo. So, he outlawed, no? Yung pong walang mag-aasawa, walang magpapakasal. So, nakita po ito, okay? Valentine realizing that the injustice of the decree, okay? Decree defined. So, Claudius continued to perform marriage, okay. So, si Valentine's ay continued to perform marriages for young lovers in secret. Okay? Valentine's actions were discovered. Claudius ordered that he be put to death. So, di ba? Nakita yung ni Valentine, yung injustice ni Emperor Claudius na hindi naman tama na hindi ikakasal. Ano yan? Mag-adultery na lang sila, mag-fornicate. So, kahit bawal, nag-rebelde siya kay Claudius, tapos, he performed marriages in secret. Ngayon, nung yung sikreto niya natuklasan, ang sabi po ni Emperor Claudius, ikulong, tapos hugutan ng ulo. Amen? Kaya nga naman, pag Valentine's Day, sikat na sikat si Valentine. Amen? But remember, we are a biblical Christian, we are no longer religious Christianity. We don't belong that. So, hello. Ngayon po, according to one legend, an impression Valentine, di ba kinulong siya, actually sent the first Valentine greetings himself after he fell in love with young girl, possibly his jealous daughter, who visited him during his confinement. Before his death, it is alleged that
he wrote her a letter signed from your Valentine. An expression that is still in use today, although its truth behind the legend is murky. Okay, ibig sabihin darkness, poor visibility. The stories all emphasize his appeal as a sympathetic, heroic, and most important romantic figure by the Middle Ages. So, no, di ba? Nung ano siya, nabisto siya, ikinulong. So, habang siya nakakulong, binibisita siya, one of the legend binisita po si Valentine ng isang young girl. Okay? At sabi nila, pwedeng ang younger na yun ay yung pong jailer's guard's daughter, anak po ng gwardiya sa kulungan. Ngayon, nung before February 14 na puputulan na po si Valentine ng ulo, okay? Alam niyo po ba na sumulat po itong paring to sa kanyang pong nagiging girlfriend. Hindi ko alam kung ano yung laman ng sulat. Pero, yung kanyang imbis na very truly yours, ang sabi niya, from your Valentine. Hello? Tayo po ba yung nakasunod? Sumulat siya. Tapos, imbis na very truly yours, from your Valentine. Kaya nga nauso yung Valentine card. Amen po ba? Kaya mali po yung sasabihin mo, "Uy, sino Valentino mo?" "Uy, patay na si Valentin." Hello? 2069. Napugulan. Who's calling me? Praise the Lord. Doon po nauso yung Valentine's card. Tapos, "Uy, sino Valentina mo? Sino Valentin mo?" Wrong. Patay na po si Valentin. Hello? Amen. Sabihin mo na lang pag sumulat ka doon sa asawa mo o sa iniibig mo from your Michael. From your June Torres. From your Sunny. Amen? Patay na po si Valentin. Bakit pinubuhay niyo pa? Amen po ba? Are you with me? O kung ikaw naman, Valentina, diba? From your Jennifer. From your Nining. From your May. Ano ba? From your Junalesa. Huwag mo na buhayin pa si Valentino. From your Mark. From your Jose. Amen! Let us just face all the wrongs in our lives. Because we must work. Amen. John 4:24. God is a spirit. We must worship Him in spirit and in truth. Amen. Kailangan lahat ng mali ay itama dahil ang Diyos ay katotohanan. Amen. Amen? At pangalawa, kaya hindi na tayo nagsasabing, Happy Valentine's. Happy Valentine's. Nagdadamit pa tayo ng pula. Amen. Tapos, nagdadala tayo ng rosas. Alam niyo po ba, na nung time, na nung February 14, na pinugutan po si St. Valentine's ng ulo, yung February na yan, February 15, ay meron din pong nagsiselebrate ng Lupercalia. Hello? At ano po ba ang Lupercalia? It is an ancient major pagan festival. Hello? Na ang Lupercalia na ito, mga kapatid ko, ay meron po silang activities. The Luperci, na ibig sabihin ng Luperci, yun po yung mga priest, no? The Lupercal is a worship place ng mga Luperci, ng mga magsiselebrate po ng Lupercalia. Okay? What do you mean by Luper?
Lupercalia. Ang daming words, ano? Okay. So, yung Luperci, yun po yung magpa-perform ng Lupercalia. Okay. Ano po ba ang Luper? Ang Luper po is a she-wolf, babaeng lobo. Naanak po natin itong lobo na ito, na si Remus at si Romulus. Kung hindi ako nagkamali, sila po yung nagiging unang king, no, mga tagapanguna sa Roma. Okay? Sila po ay kambal, amen, at hinahabol sila ni tito nila. Amen, kasi yung tatay nga nila pinatay kasi nga sa craving for powers. Amen po ba? Parang politiko. Kahit kapatid, papatayin para siya ang magiging nasa trono. Ganun po nangyari. So yung tito ng Remus at saka ni Romulus, hinabol sila. So ito naman yung nanay, walang magawa, kundi kailangan po niya ang kanyang anak iligtas. So ang ginawa po niya, nilagay niya sa basket, pinaanog po niya sa ilog. Parang si Moses, ano? Pinaanog niya sa ilog. Tapos nung naanog po sa ilog, yung si Remus at saka Romulus, nakita po siya ng babaeng lobo, Luper. Okay? Babaeng lobo. At kinuha ito ng lobo, dinala niya sa kuweba, at doon po niya pinadede. Sa dede niya para mabuhay yung bata. Kaya napaka-importante yung Lupercalia kasi magse-celebrate sila in honor doon sa lobo. Naraw po ba natin? Okay. In honor doon sa lobo. Ngayon, doon na po sila sa cave. Okay, na na they believe na doon po si Remus at saka Romulus binuhay ng Luper, a she-wolf, ang lobo. Doon po sila magpe-perform ngayon ng Lupercalia. Okay? Ano po ang kanilang gagawin? Ito po mga Luperci na sila po ang mamumuna doon, mga priest, na sila po ang mamumuna doon sa celebration. Kakatay sila ng aso. Kakatay sila ng kambing. Okay? At alam niyo po ba, nagkabulbul na po yan. Kasi hindi lang po yan kay celebration doon sa lobo, kundi kinontaminate din po yan ni Lupercus. Si Lupercus, yan po yung si King Nimrod, na masamang hari, no? Masamang hari po siya, nangunguna po siya sa Genesis 11, nangunguna po siya doon para magrebelde. Amen? Magrebelde sila sa Diyos. Amen? Kaya nga po, isang lingwahe na lang po tayo. Kasi hindi po inayaan na magkasundo-sundo, iisa na lang lingwahe ng tao. Dahil pag isa pa lang lingwahe ng tao, nagkakasundo ang lahat sa pagsuway sa Diyos. Amen? Kaya may Japanese, American, meron pong Chinese, meron pong nagkalat na po. Dahil po, yun po, pangungunan ni Nimrod. Siya po yung consider na Lupercus. As a Lupercus is the god of fertility. Hello? Si Lupercus again is the god of fertility. Ngayon, nagkaroon sila ng tawag dito, ceremony. Serious, parang holy na ceremony. Magkakatay sila ng aso, magkakatay sila ng kambing. Pagkatapos, yung balat doon, gawin po nilang mahaba. Okay? Habang nagkakatay sila, lahat po ng babae sa bayan ay nariyan po nakapila. Okay? Nakahubot-hubad. Pagano nga po eh. Amen? Nakahubot-hubad. Tapos yung balat ginawa nilang strip. Okay? Ng goat. Ang goat kasi at saka dog, grabe yan sa nas. Tinay mga aso kahit, di ba dyan? Naglalab making sila. Kasi nga, yun po si Lupercus, god of fertility. Okay? Gusto po nila yung mga hayop na mahilig sa sex. Okay? Parental guidance. Okay? So, kaya aso at saka kambing ang kanilang ginamit ialay. In offer, una, doon sa she-wolf, pangalawa kay Lupercus, kay King Nimrod. Amen po ba? The god of fertility of Rome. Ngayon po, yung mga babae nakapila dyan, tapos yung mga strip ng goat at saka dog, isasawsaw po nila yun sa dugo, ihampas doon sa mga babae. Hello? Pati po, mga buntis, mga baog,
pumipila roon. Tapos, habang sila hinahampas, iikot sila sa buong bayan, sa lugar nila. Hugot-hubad po yun. Kasama ng mga lalaki na ano lang sila, ano din sila ng balat ng kambing at saka aso. No? Sila po yung mamamalo ng babae. Papaluin, yung mga baog, papaluin, yung mga hindi nagkakaanak, diba? Papaluin yung pong mga, basta yung regarding na hindi nagkakaanak. Tapos yung mga buntis, nandoon din para, because they believe, no? Yung ginagawa nila ay may pakinabang dahil ang sabi sa kanila, kapag ginawa mo yon, ikaw buntis, madali kang manganak. Pag ginawa mo yun, nagpapalo ka, ikaw baog, magkakaanak ka. Hello, are you still with me? Ngayon, habang ginagawa nilang hubot-hubad, sila lahat hubot-hubad, lumiligid-ligid yan sila sa buong bayan. Hello? Okay, yun po yung ceremony ng kanilang ginagawa. Yun naman po mga kadalagahan sa bayan na yun, kung saan po naroon ang mga pagano, susulat sila ng pangalan. Kasama po yan sa celebration ng Lupercalia. Susulat sila ng pangalan. Tapos alam po yung urn. Yung urn is a big, na parang big ball na doon po nilalagay ang ashes ng mga kinremate. Pero hindi ashes ng kinremate ang ilalagay mo, kundi mga pangalan ng mga girls doon sa bayan na yon, no? Ilalagay nila. Tapos ito naman mga lalaki, mga single, mga bachelor, no? Nakapila sila, nakapila dito mga babae. Alam niyo po ba? Babae, lalaki. Si lalaki una, bubunot po yan ang pangalan. Pag nabunot yung pangalan mo, within that year, ikaw na magiging partner niya, magsama kayo, mag-fornicate kayo. Magsama kayo kahit walang kasal. That's a part of the celebration of Lupercalia. Hello? Ang iba naman, it will end up to a marriage. Ganyan po yun. Okay. Praise the Lord. Tapos, ang gagawin po nila, kahit wala silang kasal, magsasama. Nanawa po ba natin mga kapatid ko? Ganun po ang celebration ng Lupercalia. It's all about Lupercalia celebration includes fertility rites. Yun nga po yun, yung magmamarching sila. Okay, fornication, sex admirers, drunkenness, naglasingan sila. Okay? Yun nga po yung pairing of women and women, lottery. Yun nga po yun doon sa earth. Okay? So, kung manonotice po natin, ngayon, bakit ang celebration ng Valentine's was infiltrated by Satanic? Ibig sabihin infiltrated na dungisan, na pasuka, na haluan ng Satanic. Why? Itong effort po, no, ng ating pong mga kaibigan, itong effort nila na to Christianize the paganism. So, kinausap po nila mga pagano, that was, I believe, pinausap nila, na ilagay sa February 14 ang Lupercalia celebration. Pero, hindi Lupercalia ang tawag, kundi Valentine's Day. Nanawan niyo po ba ako? Valentine's Day. That's why, ang celebration ng Valentine's Day, it's more on fornication, it's more on lust, kahalayan. Hello? It's more on admirers. It's more on walang kabanalan. See? Tingnan mo. Ang mga hotels, kahit hindi pa kasal, ang mga babae at lalaki nag-hotel na. Kasi bakit? Merong espiritu ng Lupercalia na halo doon sa Valentine's Day. Did you get me? Kaya, yung nagse-celebrate ng Valentine's Day, hindi sila makakaiwas sa espiritu ng Lupercalia. Madadali sila. Kaya there is kissing without holiness, touching without holiness. Hello?
even virginity, sinusuko doon sa lalaki. Kasi it's all about lust. It's all about sex. It's all about, walang kabanalan. Kaya nga po it's so sad to the heart of God na ang fornication because of Lupercalia na nagiging Valentine's Day ay nagiging hindi maganda ang celebration. Amen? We are a biblical Christians. Amen? We are a biblical Christians. We are not a pagan. Amen? Ibig sabihin, ang mga biblical Christians ay hindi na po dapat nagsiselebrate ng Valentine's Day kasi una, ang biblical Christians, what we believe is only the Bible. We don't believe any longer to any sins. Amen po ba? Amen. Yung ating po mga kaibigan na mga RC, mag-celebrate sila. Amen po ba? Kasi belief nila yun But hindi na po natin believe. Kasi alam po natin mali. Amen? Na kapag mayroong pagka-lovers kayo, luhod kayo doon kay Valentine. Mali! Isa lang ang ating nililuhuran, si Jesus. Amen. Isa lang. Pag once na lumuhod ka, is a sign of worship. Amen? At isa lang po ang ating wini-worship, si Jesus. Amen. Amen po ba? Kaya mga biblical Christian, Valentine's Day erase. Amen. Amen po ba? So, ganun po mga kapatid ko. Okay, now, na-notice po natin yung mga rosas, mga heart, okay, yung cupido, okay, yung rosas, that's a favorite flower of Venus. Si Venus po ay isang goddess ng Rome. Diyos-Diyosan na babae sa Roma. Di naman tayo sumasamba ng mga ganun Isa lang sinasamba natin si Kristo. Amen. Walang Diyos-Diyosan, walang Diyosa na tayo sinasamba dahil bawal po yan sa Biblia. Amen. Ngayon, ang kanyang favorite flower is rose. Si Venus po ay isang prostitute. Magdalena, babaeng mababa ang lipan. At siya po ang nanay ni Cupido, yung tumitira sa puso. Di ba, may daladalang araw yung baby. Hindi na siya baby, no? Hindi siya natin baby, hindi na siya cute. Tinitira niya yung puso ng babae. At si Cupido ay isa pong small god ng Rome, pagan god ng Rome. Yan po si Cupido. Ang mga pangalan na ito, dapat i-erase natin sa ating buhay dahil magsiselos ang Diyos Si Jesus na lang talagang pinakasit. Kaya Jesus lang dyan Kasi ayaw ng Diyos na meron siyang karibal. Meron kang niluluran na iba, meron kang tinatawag na iba, meron kang hinangang iba. Gusto ni Jesus siya lang. Amen. Kaya namang hinangaan ng mundo, biblical Christianity dapat, burahin na yan. Kasi, or else, makonsider tayong pagano. Ano ibig sabihin ng pagano? No God. Walang kinikilalang Diyos. Amen? Ngayon, akala natin, yung si Cupido na yun, yung little baby chubby cherub na, akala po natin yung baby na yan, ay katino-tino talaga. No, kasi cute. Pero alam niyo po ba, tingnan niyo, yung human heart, anong itsura ng human heart? Kagaya ba ng ganon? Hindi, di ba? Kasi yung ganon na yan, parang ganito. Yeah? Parang form na heart. Yung ganyan na yan, si Cupido kasi babairo yan. Hello? Meron siyang araw na silver at saka gold. Pag gusto niyang tirahin yung babae, yung gold, kung di ako nagkamali, gagamitin niya. Maangkin niya yun. Hindi puso ang tinitira yun. Ang tinitira noon ay private part ng babae. Yung araw niya, yun yung private part niya.
Kaya yung ano na yan, Parental guidance. yung kuyukot po yan ng babae. Yung ganon, kuyukot po yan ng babae at yung gitna, Yun po yung nimumuli siya ni Cupido. Are we listening? We don't. Tingnan nyo pag nagla-like ako, walang heart. May kwento kasi yung heart na yan. Kung kayo mag-aral ng malalim, makukuha niyo ako. Amen? At merong dahon na ganyan. Nung time na yon sa pagan, na gumagawa sila ng mga fornication, kasamang Lupercalia, di ba dapat mabubuti sa mga babae? Hindi po nabubuti sa mga babae dahil merong halaman na form din pong heart na nilalaga nila, ginagawa nilang pills para hindi sila mabuntis. Ibig sabihin, yung form na heart na yan, ginagamit nila sa fornication. Hello? Amen po ba? Dito lang yun yan, napapahayag. Marami pa pong biblical Christians, mga group of church na so-called born again, pero nagsiselebrate pa rin ng Valentine's Day. Pero sa atin, hindi na. Kasi bakit po? Ayaw ng Diyos na meron tayong tinatawagan, ina-idol, niluluhuran. Eh, we no longer doon po sa religious Christianity. Ano po ba natin? Amen. Hello! Tinatama po ng Diyos ang lahat po nating mali na ginagawa, kinamulatan at nalaman. Lumalaya po ba tayo? Amen. Kaya, baka sa Valentine's Day, magpupula ka pa. Eh, membro ka na ng pagano. Magdadala ka pa ng rosas. Kung mahal mo, ano mo na yun, gawin mo na lang huwag ka namang makipag-date sa February 14 kasi sumasabay ka naman. Pagan, ano nga yan celebration nga po Amen po ba? Hello? Amen. Tanaw po ba natin? Nabuking magagalit Ayoko po yung pupunta ng impyerno dahil ayaw ko sabihin sa inyong katotohanan. Amen? Valentine's Day, wag na yon. Kasi lagay mo na lang yung pangalan mo. At saka hindi na tayo dun. Okay? Yung rosas, favorite flower yan. Di ba? You notice? Bakit kaya rosas ang mahal pa? Kasi nga may kwento yan. May espiritu yan na sumasanib. Rosas. Kasi espiritu ng goddess, na fornicators, na prostitute na si Venus. Ano pa ba? Yung heart, alam na natin. Iwag natin itangkilik yung heart. Ano pa ba? Ang nasa Valentine's Day. Yung mga pulang damit. Anyway, huwag tayong sumabay sa takbo ng mundong ito. Sabi ng Romans 3 verse 2, huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba na kayo ng isip. Amen. So much for that. Let's also all stand in the Lord. Sige po, tayo tumayo. Naku, next Sunday, huwag tayong mawawala.